Okay, heto po, pag-usapan po natin itong ginawa ni Tariela dito sa bansang China. Na ito po ay sobrang nakaka-damage po sa relasyon ng Pilipinas at China. Alam naman natin na meron ng hidwaan ang China at ang ating bansang Pilipinas dahil sa ginagawa ni Bongbong Marcos. At heto pa ngayon, pumapapel pa itong si Tariela. Okay? Kaya itong PH Ambassador to China ay pinatatawag na itong kalokohan na itong ginawa ni Tariela. Okay? Alam naman natin, di ba? Binlog ko dito yung parang binubuli nila yung mukha ni Xi Jinping. Hindi po yun nagugustuhan ng China. Ito, panoorin po natin itong balita na ito at magre-react tayo kung gaano po sinira ni Tariela ng masyado ang relasyon ng bansang China at Pilipinas. Ito po. Pinatatawag ng China si Philippine Ambassador to Beijing, Jaime Flor Cruz. Hindi raw kasi nila nagustuhan ang ginawa ni Coast Guard spokesman J. Tariela kay Chinese President Xi Jinping. Ang sabi naman ni Tariela, hindi siya papasindak sa kahit anong gawin ng China. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Imagine that one itong si Tariela, siya pa yung may kasalanan, siya pa yung nambubuli, ang taas pa ng pride mo. Oh, nakakahiya ka sa bansang Pilipinas, sa totoo lang. Oh, dapat ka nang palitan dyan sa pagiging leader mo dyan sa Philippine Coast Guard. Kaya hindi po gawaing professional yung ginagawa mo. Diba, kung may galit ka sa China, at ang China may galit po sa atin, huwag kang masyadong yung pinipersonal mo yung tao. Kung may argumento ka na sa tingin mo tama ka, doon ka focus doon sa argumento kung ano yung ipinaglalaban mo. Hindi yung pati mukha ni Xi Jinping pinaglalaroan nyo, pinagbubuli ninyo, di ba? Sobra pong talaga disgusting po yung ginawa mo. Na beast mode ang China sa presentation kamakailan ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela tungkol sa West Philippine Sea. Nakalagay kasi dyan ang mga litrato ni Chinese President Xi Jinping na may title na Why China Remains to Be. Tapos ang nakakagalit pa dito sa ginawa ni Tariela hindi pa siya umamin. Diba? Kayo yung kayo yung gumawa ng kwento na hindi ko naman binanggit ang pangalan raw ni Xi Jinping. Obviously, may kumakalat ngayon ng mga videos na sinabi mo mismo ang pangalan ni Xi Jinping, tapos mag-deny ka pa. Sobra namang nakakahiya ka. Di ba? Uli, para sa China, paninira yan sa kanila. Kaya naman ipinatatawag ng Chinese Foreign Ministry si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz. Yan ay para iprotesta ang ginawa ni Tariela. Gate ng Chinese Foreign Ministry, matagal na raw nagbubulag-bulagan ang Pilipinas. Saan nila yung mga totoo naman Totoo talaga. Matagal na tayong nagbulag-bulagan dyan. Bakit kasi ayaw aminin ni Tariela yan? Di ba? mapanin lang at walang basehang pahayag ni Tariela laban sa China. Bago ang pagpapatawag kay Ambassador Flor Cruz, una na ring naghain ng diplomatic protest ang Chinese Embassy sa Maynila laban kay Tariela. Pero hindi raw papasindak dyan si Tariela. Patunay raw. Alam niyo, sa totoo lang Tariela, hindi ko gusto sanang i-comment ito, no? Kasi pinaglalaruan mo yung mukha ni Xi Jinping. Meron kang lecture, discussion patungkol sa China, tapos ginawa mo pang kung anong illustration ng ginawa mo doon, na ipinakita mo yung mukha ni Xi Jinping na parang galit talaga, parang talagang binuli nyo ang mukha ni Xi Jinping. Ayoko sabihin ito sa iyo, pero kung i-compare ko yung mukha mo kay Xi Jinping, mas pangit ka. I don't want to I don't want to insult you physically sana,
Pero yung ginagawa mo kay Xi Jinping, pinipilit mo kaming i-compare yung mukha mo kay Xi Jinping. Oh, tingnan mo yung mukha mo, Tariela. Yan, itong nasa video. Hindi pa yan inedit ha. Yung kay Xi Jinping, inedit nila para magmukhang pangit si Xi Jinping. O yan, yung mukha mo, Tariela. Hindi pa yan inedit ha, pero ang pangit mo, sa totoo lang. Ginawa ng China na gumagana ang pagiging transparent. Mas takot din daw ang China sa isang informed world kesa sa international law. Dagdag pa ni Tariela, kung gusto raw ng China na itama ang anumang negatibong epekto, dapat daw magsimula sila sa pagrespeto Correct. sa 2016 arbitral ruling. Dapat din daw lumayas ang China sa mga illegal nitong sinakop at itigil ang panggigipit sa mga Pilipino. Correct, tama yung ang tinatama kong sinabi doon, yung respect. Eh sino ngayon ang nagrumispeto? Mahilig kayong magsabi, ha, Tariela, na respeto. Ang tanong ko sa inyo, Tariela, rumispeto ba kayo sa China? Hindi ko kinakampihan dito ang China, ha. Kasi ayaw kong kumampi kahit bansa, sariling bansa natin ito. Pero dito, ito ha, it's not about for me ha, it's not about the bansang Pilipinas and China anymore. This is all about Tariela. Ang kinakampihan ko dito, ha, ang binatikos ko dito si Tariela, ha, hindi po Pilipinas. Oh, pro Philippines po tayo. Walang problema 'yan. Pero ito yung si Tariela ang siya yung nakakahiya na siya yung nagdala, bit-bit niya ang pangalan ng Pilipinas pero sinira mo. Sa totoo lang, Tariela. Okay? Hindi ko kinakampihan ang China. Dapat tayong makipagkaibigan sa China, diplomatic way, para maresolba natin ang problema natin dyan sa Pilipinas. Pero anong ginagawa mo? Ha? Lalo mong pinalala ang problema natin dyan. Sa totoo lang. In order for us to get what we are interested for that problema natin, dapat nga kaibiganin natin. 'Di ba? Lalo mong pinalaki yung problema dahil sinira mo ang relasyon. Pangingisda. Ang Department of Foreign Affairs naman, suportado raw ang mga opisyal na ginagawa lang ang tungkulin nilang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Hindi lang DFA ang dumepensa kay Tariela. Una na rin sinabi ni Senator Risa Hontiveros na Isus ko si Risa Hontiveros. Isa ka pa, Hontiveros. Huwag ka nang makialam dyan, Hontiveros. Isa ka pa. bad guess ang Chinese Embassy sa Pilipinas dahil sa pangbabatikos nito kay Tariela at iba pang opisyal na nagtatanggol. Si Tariela pa ang ipinagtanggol ng putang ina itong si Hontiveros na ito. Tingnan mo naman kung anong ginawa ni Tariela. Mahilig tayo dyan sa word na respeto. Dapat wag tayong bulihin sa China. Mahilig tayo dyan. Pero ano ito ginawa ni Tariela? Di ba? Yan ang hirap sa atin Ayaw natin na bulihin tayo. Pero kung tayo naman ang magbubuli, ano rin kayo hipokrito rin kayo Yan ang tamang word sa iyo, Hontiveros, at itong si Tariela, mga hipokrito kayo. Pilipinas. Masyado rin daw pa-victim ang Chinese Embassy. Sinagot yan ng Embahada ng China. Hindi raw sila mananahimik kung sinisiraan ang kanilang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline. Ngayon ako, ewan ko na lang basta itong ginawa ni Tariela talaga, no? Kung ako si Bongbong Marcos, tanggalin ko ito. Wala talagang magandang idinudulot itong taong ito. Ay ito, punta tayo sa next topic natin. Kasi nabanggit po dito na itong si Mike Defensor, sinabi niya na itong si Zaldico willing siyang mag-testify o magiging witness laban dito kay PBBM para sa impeachment po
no ni PBBM, okay? Willing si Zaldico. Para naman sa akin tama 'yan, Zaldico. Gawin mo ang kung ano yung the interest of the Filipino people, Zaldico. Kampihan mo ang taong bayan, Zaldico. Para iwas-iwasan po yung yung teka muna ha, mag-forward muna ako guys. Para maiwas-iwasan po yung galit ng taong bayan sa iyo, Zaldico. Yun ang payo ko sa iyo ha. Ito po. Panoorin natin. Handa raw tumestigo si dating Congressman Zaldico para ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Naghihinala rin ang isa sa mga maghahain ng impeachment complaint na tila kumukumpas daw ang Pangulo para harangin ang reklamo. Nasa frontline ang balita niya si Marian Enriquez. Kumukumpas raw ang Pangulo. There's a big tendency talaga. There's a big possibility. Imagine it. Sino nag-utos niya ni Garapal yan? Bakit nyo hindi mo fully tanggapin yung impeachment complaint na yan? Kapag complaint yan ni laban kay BP Sara, tinatanggap ninyo. Pero dahil si BBM yung pinafile ng impeachment complaint, hindi niyo tatanggapin. Kaya galit ang taong bayan sa inyo ngayon. Nakausap daw ng dating kongresistang si Mike Defensor ang pugante at dati ring kongresistang si Zaldico sa telepono. Nang malaman daw ni Ko na naghain sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpahayag umano ang dating kongresista na gusto niyang tumestigo laban sa Pangulo. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Zaldico. Ang sabi ni Congressman Zaldico, kung papayagan ako doon sa i-file ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. Yang sinabi po ni Mike Defensor, okay yan, no? Okay yan. Zoom. Ang tanong dyan, papayag ba si Ombudsman Remulla? Papayag ba yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos? Ang kaalyado ng administrasyon, papayag ba? Kasi unang-una, sasabit itong sinabi ni Mike Defensor, sasabit na ito sa Senado eh. Alam natin ang Senado ngayon, very toxic na po. Toxic kasi nandyan po si Soto, nandyan po si Ping Lacson. So, I doubt na mangyari ito. Pero sana, magaling tama itong si Mike Defensor. Pero dahil sa mga kabubuhan at anong tawag doon? Kabayasan itong Senado, itong si Lacson at si Soto, malabong mangyari. Tetestigo raw si Ko sa umano'y pagtanggap ng kickbacks ni PBBM sa flood control projects, pati na ang issue sa maanumalyang budget insertion. Kahapon, nagpunta sa opisina ng House Secretary General ang kampo ni Defensor para sana ihain na ang impeachment complaint. Pero nasa abroad si Secretary General Sheloy Garapil, ang naiwang Executive Director ng tanggapan, hindi raw otorisado na tanggapin ang mga reklamo. Dagdag pa niya, hinaharang umano ni Garapil pati ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Bojidi ang mga bagong impeachment complaint. Obvious na. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, yan si House Speaker Bojidi. Yung bagong speaker diyan sa House, tauhan rin yan ni Bongbong Marcos. Kaya kahit anong impeachment na mangyari diyan, haharangin talaga nila yan. Yung unang impeachment complaint, hindi yun hinaharang. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sila rin ang nag-file doon. Ni Defensor, unconstitutional ang pagtanggi sa kanilang impeachment complaint. Ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang sagutin yung hinain ng taong bayan. Why did you block us all of a sudden? For a ministerial procedure. It is not only that they are not authorized, but they are rejecting our submission. Dahil dito, plan Imagine that one nire-reject nila yung impeachment complaint kasi alam nila na kapag lulusot itong impeachment complaint na ipina-file nila,
no? Kapag lulusot ito, delikado si BBM talaga na mai-impeach. Kasi alam nila itong mga magagaling na lawyers na ito, hindi ito basta-basta magfa-file kung walang sapat na ebidensya at sapat na dokumento na magde-describe talaga na dapat i-impeach itong si BBM. Yan, takot talaga sila dyan. Maghain ni defensor ng mga reklamong kriminal at administratibo laban kay Garapil at sa mga tauhan ng kanyang opisina. Ayon kay defensor, pinag-iisipan pa nila kung babalik pa sila sa Lunes para muling ihain ang reklamo. Hindi rin tinanggap ng opisina ng SecGen ang impeachment Isa pa ito, itong Makabayan Black, nag-file din sila ng impeachment complaint, hindi rin tinanggap. na inihain ng grupong Bayan at Makabayan kahapon, pero nag-iwan sila ng kopya sa tanggapan. Ayon naman kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro, handa silang tanggapin ang mga reklamo oras na i-refer ito sa kanila ng plenaryo. For as long as the Supreme Court has no decision yet, we will continue proceeding with the impeachment process as provided. By the way, ano ba yung lipstick mo, Luistro? Sobrang kapal. Pasensya na po Luistro, bawas-bawasan mo na yung lipstick mo. Sobrang kapal. The Constitution and under the rules, it will. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian. So, yan po ang latest dyan Ewan ko lang kung talagang lulusot itong mga impeachment complaint na ito. Kasi ito yung pinaka-first stage First step, first stage na magpa-file, di ba? Pero kung obserbahan mo, unang stage pa lang hinaharangan na nila. Kasi si Bongbong Marcos, hindi yan magfa-follow ng tamang procedure. Gagamitin nila ang power nila. Kaya nga sobrang dismayado ang taong bayan. Bakit binoto natin itong si BBM Kasi dapat sumunod siya dito. Hindi porket presidente ka, hindi ka na pwedeng file ng impeachment complaint. Karapatan po ng taong bayan, ginawa yung batas na yan para sa taong bayan na kung meron tayong reklamo, pwede tayong mag-file ng impeachment complaint. Diba? Bakit nyo haharangin? Sobrang naman kapal ng mukha ninyo. Diba? Ito, punta tayo sa next topic natin, patungkol naman dito. Ano ba to? Play natin. Ginamin ni DILG Secretary John Ito pala. Ito nakakatawa itong balita na ito Si John Vic Remulla, pinag-iisipan niya na tumakbong presidente sa Pilipinas sa 2028. Nagpapatawa ka ba, John Vic Remulla? Remulla na posible siyang tumakbong presidente sa 2028. Katunayan, meron nga raw nag-alok na pondohan ang kanyang kandidatura. Narito ang report. Abalang-abala si DILG Secretary John Vic Remulla ngayon mula sa paghahanap kay Zaldico dahil sa flood control scandal hanggang sa pagtugis kay Atong Ang para naman sa kaso ng missing sabongeros. Lumulutang tuloy ang pangalan ni Remulla para sa 2028 elections. Sa programang Storycon ng One News, inamin ni Secretary Remulla na merong dalawang Ito namang si John Vic Remulla rin kasi usap-usapan raw na lumutang ang kanyang pangalan for president sa 2028. Feel naman niya. feel mo naman, Remulla. Isinusuka na nga si BBM. How much ikaw? How much kung ikaw ang tumakbo? Remulla naman. Yan ang hirap sa mga Remulla. Sobra kayong filiret Filiret talaga. istang nag-alok sa kanya ng 1 bilyong piso panggastos daw sa kanyang kampanya kung sakali. Pero meron daw itong kapalit. How do they make paramdam yung mga ganong may 1 billion patalas? Style kasi lagi niyang they will flatter you. Aha. Sabi, pwede ka maging ganito. Baka may plano ka. Makakatulong yung grupo to. May nakahanda daw ng ganyan Pero kailangan rin nila ng tulong. Yung ganon, yung patablits, di ba?
yung ganyan, veterano na tayo, alam na natin ibig sabihin nun, di ba? Iwas ka na lang, yung mapahama ka. Hindi raw siya nasilaw sa 1 bilyong piso, bagamat hindi tinanggi ni Remulla ang balak niyang kumandidato. Pero may bala kayo tumakbo, sir. I'm debating it. You're debating it. It's possible. What- I know what to do for the country. I know what levers there are to make the country better. To be clear, we're talking... Di ba? So inamin niya na kaya niyang maging presidente. So malaki ang chance, no? May pasaring ka pa eh. May pa alam mo to, sa totoo lang, ang corny mo, Remulla, na hindi ko tatanggapin 'yon, may mga ganun ganyan. Bakit hindi mo na lang sabihin na pwede naman akong tatakbo basta magkumusuporta. Sabihin mo yung totoo, huwag kang siguro testing the waters ito eh. Alam mo, Remulla, prangkahan kita ha, kapag tatakbo ka, talo ka. Talo ka. Nagsasayang ka lang ng effort at pera kung ikaw ay tatakbo. Kung sino man ang susuporta sa'yo, nagsasayang lang ng pera. Hindi nga nanalo si Mayor Isko Moreno na merong exhibit sa Manila. Magaling ang kanang ginawa sa Maynila, hindi nga nanalo. Ikaw pa kaya? At the position of president, yeah? Not just any other... Yes. Sa ngayon, nakafocus muna si Remulla sa pag-aresto sa mga puganteng sina Zaldico at Atong Ang. Nagbabalita mula sa So, ang masasabi ko lang dito, no? Kung madideceive pa kayo, kung sa tingin ninyo ay manalo pa itong mga ganitong klaseng tao, ewan ko na lang, no? Pero I hope ang taong bayan ay gising na, no? Gising na. Ito kung iboboto nyo to, parang binoto nyo rin ang administrasyong Marcos eh. Sa totoo lang. Pero ganun pa man, no? Kung ano ang lahi nitong taong ito, kung sino man ang sinuportahan niya ngayong dito sa bansang ito, yun rin. If gusto natin ng pagbabago, huwag nyong iboto ang mga kaalyado ng mga Marcos. O, yun lang. Kung gusto nyo ng pagbabago. Kung gusto nyo ng pagbabago, straight Duterte mga kaalyado. Tested na yan eh. 2016 to 2022. Ito lang yung maipapayo ko sa taong bayan na kung nagugustuhan nyo ang 2016 to 2022 na pamumuno ng mga Duterte, edi iboto natin si VP Sara. Yun lang, di ba? Pero kung hindi nyo nagustuhan yung nangyari sa 2016 to 2022 ni former President Duterte, huwag nyo iboto si VP Sara. Ganun lang. Now, ang tanong ko sa inyo, sino pa ba ang pwede nating maging leader sa bansang ito na malamangan niya yung ginawa ng mga Duterte? That's a big question. Leni Robredo? Yaks. Wala na. Kaya ako, Duterte talaga. Kasi wala akong nakitang weakness, wala akong nakitang ginarapal, inabuso ang pera ng taong bayan, wala. Tingnan mo yung kami naman yung mga signatures, ang dami. Obvious naman eh, kahit saan ko pumunta. Kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, mismo kayo, mag-survey kayo ng sarili ninyo, puntahan nyo mga kanto-kanto, tanungin nyo, anong masasabi nyo kay BBM, anong masasabi nyo kay Duterte. Mag-real talk tayo. Di ba? Heto naman. Itong si Trillanes, no? Guys, sa totoo lang, kawawa na talaga si Trillanes. Kung ano-ano ng mga pinagsasabi ni Trillanes laban dito kay VP Sara, laban dito sa mga Duterte, na parang takot na takot talaga silang maging presidente si VP Sara. They are doing all their best para lang hindi ma-presidente itong si VP Sara. Tingnan niyo itong video na ito ha. Palagi kong sinasabi, while we are actively engaging on the day-to-day issues, but we should not lose sight
of the 2028 elections kasi napaka-critical. Ang importante sa kanya yung 2028 election. Ginawa ni Trillanes, ang gagawin talaga ni Trillanes ang lahat na hindi raw magkamali ang taong bayan na bumoto. Alangan naman boboto kami sa inyo. Alangan naman boboto kami sa mga dilawan. Thank you, Trillanes. Kasi wag raw tayong magkamali na iboto natin si VP Sara. Sige nga, i-compare natin, Trillanes. Ano bang nagawa mo dito sa bansang ito? Ano ang nagawa ni VP Sara sa bansang ito? Ay, yan. Diyan matapos ang usapan. Okay? Kasi syempre si VP Sara, kitang-kita namin kung ano ang ginawa niya sa Davao. Okay? At satisfied po kami. Ano po ang ginawa ng kanyang tatay? Di satisfied rin kami. Kaya si VP Sara ang iboto namin. Ng 2028 elections para sa ating bansa. Pagka mali ang pagkapili ulit ng mga kababayan natin dito, baka hindi na tayo tumatag. Sa totoo lang, aaminin ko, Trillanes, nagkamali talaga ako nang binoto ko si PBBM. Aminin ko yan. Pero yung sinabi mo na magiging mali pa rin kami kung iboboto namin si VP Sara, hindi. Iba yon. Ibang usapan yan. Ibang usapan yan. Tayo tumagal as a democracy. Specifically, pagka nakabalik ang mga Duterte sa poder. Kasi dito nga pinapakita namin sa mga fina-file naming kaso kung paano sila magnakaw ng pondo ng gobyerno. Magnakaw ng pondo ng gobyerno. Nasaan yung ebidensya mo? Ang dali-daling sabihin yan, Trillanes. Pero lahat itong mga pinagsasabi mo, kung wala kang supporting evidence, wala yan. Hearsay. Sa totoo lang. Tapos nakita naman natin kung gaano sila ka-violente ng mga tao. Nakita Violente raw si VP Sara. Violente raw si Duterte. Wow. Ganyan sila ka default na sa kanila, ha, na ganyan po ang paninira nila sa mga Duterte. Kung tutuusin pa nga, si Duterte, mga Duterte pa nga ang mga kumakampi sa mga inosenteng tao. Kayo, wala kayong ginagawa. Mas kinakampihan nyo, human rights, human rights, human rights. Anong ginagawa nyo doon? Yung nangyaring 6 years old na, di ba, nag-trending yon na dinumog talaga ng tao. Yung suspect, binugbog. Kayo, may ginawa kayo? Magprangkahan tayo. Yung mga inosenteng inaabuso ng mga kriminal na mga kinakampihan nyo, may ginawa ba kayo? Mga putang ina kayo eh. Si Duterte lang ang mga tunay na kumakampi dito sa taong bayan, tapos sasabihin mong violente? Di ba? Ikaw, mas violente ka pa. Nag-ukod, mutiny ka pa, susurrender lang pala. Anong tawag sa inyo? Bayot ka? Sabi ni Sara, pupugutan niya ng ulo si President Marcos. Nakita niyo si Pulong, sasaksakin niya yung bugaw. Nakita Alam mo, Trillanes, kung ano nung mga pinagsasabi mo, ini-exaggerate mo. Alamin mo naman yung konteksto ng sinabi ni VP Sara. Siya nga ang binabantaan eh. yung tatay, di ba? Libo-libo yung pinapatay na Pilipino. Ayokong pagdaanan natin ng bansa natin yon, kaya we're doing our best to make sure. Gagamitin mo pa ng ganyan mo, ha? Magpaawa-awa effect ka po na, ayoko sana namin yung gagamitin yan na ganyan para magmukhang alam mo, Trillanes, wala nang naniniwala sa'yo. Sa totoo lang, wala nang naniniwala sa'yo. Hindi nga ganun ang mangyari. Ang tinutulak ko nga ay magsanib pwersa pa. Ang tanong, bakit ka nananawagan ng sanib puwersa? Kasi alam mo na hindi kayo uubra. Kasi kaunti lang kayong mga dilawan eh. Kaunti lang yung lahi mo eh. Pati nga dilawan, Trillanes, isinusuka ka na. Magprangkahan tayo dito. Isinusuka rin ito ng mga dilawan eh. Kaya ang gusto niya ngayon, magsanib puwersa
para lang matalo ang mga Duterte. Anong tawag mo doon? Oh, sariling interest mo lang ang inyong gusto. Hindi yan interest ng mga Pilipino. Ang interest po ng taong bayan na mapaganda po ang sitwasyon ng Pilipinas. Anong sitwasyon ang gusto namin? E di siyempre yung walang korupsyon. 'Di ba? Paano namin ma-eradicate yung corruption? E di siyempre ipasok natin yung mga Duterte para tapos lahat. Oh. Kasi ang Duterte lang naman ang may kamay na bakal eh. Ikaw, anong kamay mo? Kamay surrender. Hindi mo kaya. Dahil hindi mo kaya ang gawin ng mga Duterte, huwag ka nang pumapel. O hindi mo kaya. Ang middle forces, yung mga kakamping and the others, with the admin, Sige, libre lang naman manawagan, Trillanes. Manawagan ka sa kakamping, manawagan ka sa mga dilawan, manawagan ka sa mga aklaan, manawagan ka sa mga Makabayan Black, manawagan ka lahat na, Trillanes, para lang matalo nyo si BP. Tingnan natin. Sige, let's get it on. Demokrasya naman tayo, di ba? Sige, panawagan ka lahat. Pero kami namang mga DDS, manawagan rin kami na kami solid Duterte kami. O, tingnan lang natin kung sino ang mananalo sa 2028 at tanggapin natin, no? Tanggap rin tayo ng pagkatalo, ha? Yan ang ating anong tawag diyan? Usapang usapang lalaki, no? Tanggap rin, Trillanes, ha? Kung matalo kayo, ha? Wala namang humaharang sa iyo sa mga panawagan mo, ha? administration supporters. Kasi pagka ganon, mas malaki yung tsansa talaga na matatalo nyo yung mga pwersa ng mga Duterte. So, ibig sabihin, inamin mo na talagang ang hirap talunin ng mga Duterte, kaya kailangan yung magsanib pwersa. Di ba? Subconsciously, parang inamin mo na malakas ang mga Duterte. Dahil marami ang supporters ng mga Duterte, marami ang mga DDS. Ang tanong ko sa Trillanes, demokrasya man tayo na bansa, bakit hindi mo respetuhin kung ano po ang gusto ng taong bayan? Kung ano po ang majority of the Filipino people ang gustong maging presidente? Tanggapin mo. Kasi kung kailangan yung magsanib pwersa para manalo kayo, gawin nyo yan. Tingnan natin kung mananalo kayo sa 2028. Kung magsanib pwersa kayo, syempre dadami kayo. What if mananalo pa rin si BP Sara? Tanggapin nyo rin. Wholeheartedly. Hindi yung ang dami mong satsat, ang dami nyong paninira, ang dami nyong ifa-file na kaso. Tanggap rin, di ba? Yan ang tinutulak ko personally. Yeah. Nakita natin yung kakamping forces na buhayan ng loob kahapon dahil nakita na magkasama si Senator Kiko at saka si Mayor Lenny. Yes, so kumbaga, yan yun. Pero nakita naman natin yung nabuhayan raw ng loob ang mga kakamping, ang mga yelo na nagkasama itong si Kiko at si Lenny Robredo. Alam nyo, no? Alam nyo, ang mga DDS, tinatawanan lang kayo. Kawawa talaga, no? Bakit? Nung 2022, umubra ba kayo? Saan kayo pinulot? Di ba? Nag-landslide nga eh. 32 million si BP Sara. Ilan lang si Lenny Robredo? Wala na kayong numero. Accept it. Kung yung kakamping lang ang tutulak, 'di ba? Nagkaroon na ng ceiling eh. It's below 30%. And it was not enough. And it won't be enough again. Lalo na ngayon, wala pa nga tayo sa kung sinong napili talaga na tatakbo eh, 'di ba? So lalong yan ang problema ninyo. Kayo, si Trillanes nananawagan ng sanib pwersa na magkaisa. Wala pa nga kayong mukha eh. Sino ba yung leader ninyo? Sinong gusto nyong patakbuhin? Di ba wala? Parang ang nagdadalawang isip pa kayo kay Hontiveros. Nagdadalawang isip pa kayo kung si Kiko Pangilinan ba? O ikaw ba, Trillanes?
wala kayong mukha. Wala kayong identity kung sino ang leader ninyo. Si Leni Robredo, wala. Natalo na yun sa 2022. O sino mang mukha ninyo? Kasi sa pagkakaalam ko, si Leni Robredo, mag-concentrate na lang siyang pagiging mayor. Ako, pabor ako dyan. Kasi si Leni Robredo naman, sa tingin ko, magaling naman siyang pagka-mayor. Di ko lang alam, ikaw, ba, natalo ka, Trillanes. So, meaning to say, wala ka talaga. Alam nyo, eto lang yon, mga dilawan, kakamping. Huwag nyong isali si Trillanes sa grupo ninyo. Masisira kayo dyan. Pati nga sa lugar niya, hindi siya nananalo, tapos isasali nyo sa grupo ng kakamping at mga yelo. Ito lang yon, magbabad trip sa inyo. Huwag nyong isali ito. Oh, magprangkahan tayo ha. I'm not against Trillanes na kung ano. Ako, scientifically and inanalyze ko kung isali nyo ito, masira lang kayo, lalo kayong matalo. Oh, totoo yan. Hindi natin nakikita yan. Kasi after nung 2022 elections, yung 30% na bumoto Kasi si Trillanes kasi, known na talaga siya na talunan. Kapag makita ng taong bayan, nandyan na naman si Trillanes, talo na naman yan. Ganon ang iisipin. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag nyo nang isali ito sa mga grupo-grupo. Si Trillanes lang ang sisira dyan. Then VP Leni ay nag-disintegrate kasi hindi naman na-consolidate yun dahil napabayaan na. So ngayon magba-back to zero ka ulit. And you cannot assume anymore that you'll still get that same number. Kasi maraming naglipatan na ng kampo, di ba? May mga botante ngayon, yung mga 12 years old noong 2022 ay magiging 18 years old na itong 2028, botante na sila. For all you know, hindi na nila kilala si Leni at that time. So, kailangan mo talagang mas maaga-agang magpakilala. Ngayon kasi si Sara umiikot na eh. Halata talaga si Trillanes na takot. Ito pa. Ito pong i-file namin na kaso sa ombudsman ay independent ito dun sa maifa-file na impeachment case laban kay Sara Duterte siguro February 9, ano? Dito kasi kinover namin lahat ng mga na-discovering anomalya noong Quadcom hearings, tapos dun sa aming sariling investigasyon at kung ano man iba. Inamin rin niya, sariling investigasyon. Oh, sa sarili ninyong investigasyon, guilty na si VP Sara. Bakit naman kami maniniwala sa inyo na inamin nyo nga na sariling investigasyon? E di siyempre, bias kayo sa sarili ninyong investigasyon. Di ba? Nakalap namin na ebidensya. So dito, sige, gawin mo yan. bukod dun sa 650 million pesos confidential funds na ito, alam na ng mga kababayan natin. Alam na ng kababayan namin na ano yan, propaganda, paninira. Ano pang gusto mo sabihin? Grace Piatos, yung Mary Grace Piatos na hindi kayo makamove on, na hanggang ngayon hindi pa rin umubra. Sige pa. At yung mga ibang fictitious names na ginamit para ma-liquidate o makuha yung pera. Sige. Bukod pa riyan, nung mayor, si Vice President Sara, ay nagwaldas din siya ng 2.7. Siya, galing sa bibig niya. Si VP Sara raw, nung mayor, nagwaldas raw ng pera doon sa Davao. Ang kapal naman ng mukha mo, Trillanes, na makapagsabi ng ganyan. Mismong sariling mga taong bayan doon sa Davao, hindi nga nagsabing nagwaldas si VP Sara. Ikaw pa kaya? Anong ebidensya mo? Ha? Mismo ang taong bayan, mga tao doon, the people in Davao mismo, hindi nga nagsabi na nagwaldas ng pera. Taga Davao na yun ha. Sila mismo. Constituents ni VP Sara. Ikaw pa kaya? Na may guts ka pang magsabing nagwaldas ng pera si VP Sara? Bakit? Ikaw, taga Davao ka ba? Ha? May, ano ka ba? First hand information ka ba na makapagsabing kawatan si VP Sara? Na mismo ang tao doon sa Davao, walang ganong sinabi. Ewan ko na lang sa'yo. Billion pesos na confidential funds
At ganon din yung modus. Ghost employees, fictitious name, Modus, ginamit mo na naman yung word na modus. Sino kayang modus? din yung ginamit. Kaya ito kasama yan. Then, isa pang natuklasan dun sa mga hearings nung sa Quadcom, Ito namang TV5, no? Itong News 5. Parang kengkoy rin eh. Pinibigyan nyo kasi itong ng airtime, para itong asong kahol ng kahol. Huwag nyo kasing bigyan ito ng airtime. Ayan o, pinagsamantalahan niya yung airtime nyo. Hala, sige, siraan mo pa. ay yung 8 billion pesos na overpriced na laptops. Yan, meron din. Tapos meron siyang 12 billion pesos na... Yung mga pinagsasabi niya nakakatawa, saan kaya yung mga ebidensya niya? Ilatag mo yung mga ebidensya. COA disallowances, 7 billion pesos na unliquid. COA ang COA na nagsabi na malinis si BP Sara. Pero siya ngayon umaasa pa na may anomalya pa doon. Pero ang COA nagsabi malinis na si BP Sara. Cash advances, tapos merong 2 billion pesos mahigit na ill-gotten wealth, at ito yung hindi niya na-declare. Ang binibintang nila kay BBM na merong ill-gotten wealth, napasa na kay BP Sara. Wala na ba kayong ibang mapanira kay BP Sara? Pati ill-gotten wealth na paninira nyo kay BBM dati, napasa na dito kay BP Sara. Salin niya, at meron din siyang mga dividendong nakuha. Simula ay May word pang dividendo. Ano yan? Para naman yung swertres. mula sa isang drug lord nung siya ay mayor. So bribery naman yan. Kaya lahat ito, ilan lang yan dun sa mga naipasok doon sa kasong i-file namin. Mainly documentary evidence, yung mga sa confidential funds, sa Davao, dito sa OVP, sa DepEd Secretary. So yan, mga COA reports, at yung mga Alam nyo na, pasensya na kayo mga taong bayan, mga audience ko sa Donmar TV. Kung tatanungin ninyo, bakit pinapanood ko pa itong mga pinagsasabi ni Trillanes? Kasi, lang ito para bang gusto ko lang pagtawanan yung mga pinagsasabi ni Trillanes. Financial reports na sinamitin nila doon sa Quadcom. Pero meron din mga testimonial evidence kasi meron isang undersecretary ng DepEd na siya mismo ang nag-admit na isa siya sa tumatanggap ng payola galing kay VP Sara. So may ganyan. Then meron ito ngayon yung bago, yung allegations ni Mr. Ramil Madriaga. Trillanes, galingan mo pa Rin, para paniwalaan ka ng taong bayan. napasok ito dito sa inihain namin na kaso. Then finally, yung bank accounts documents na sinamiti ko pa noong 2016 na nandoon yung pamilya Duterte kung saan nakikita kung paano sila tumatanggap every 6 months ng dividendo mula sa isang drug lord. At ito in the form of managers checks under their names. So 40 to 50 million ang natatanggap noong pamilya Duterte. Simula kay Digong, Sara, Pulong, Baste, Hanilet, kasama si Kitty. Tumatanggap sila ng dividendo mula sa isang drug lord. In the case ni VP Sara, siya nung tinatanggap niya to ay siya ay mayor ng Davao City. So hindi lang sa hindi niya dineclare sa kanyang salin. Grabe si Trillanes, no? Kawawa talaga itong taong ito. Trillanes, galingan mo pa. Kami naaawa na sa iyo, sa totoo lang. Hindi, bribery din ito kasi siya ay nasa pwesto noong mga panahon na yon. Kaya solid itong ebidensya na present namin. And in fact, na-confirm na ito ng ombudsman noong 2017 na pareho. Tapusin ko na yung mga pinagsasabi niya kasi walang pulos, okay? Walang silbi. Alam nyo, ito lang yung masasabi ko sa inyo mga Donmar TV, no? Sa 2028, alam na natin na ito yung mga kukontra talaga ng mga Duterte. Alam na natin kung sino yung, ito na lang
kung sino yung i-endorse ni Trillanes, kung sino yung i-endorse ni Trillanes na maging Pangulo sa 2028, 0 vote tayo lahat mga DDS. So, yun lang po yun lang ang may papayo ko. Kasi po, kawawa na sa talaga si Trillanes, kawawa. Okay? So guys, mag-comment po kayo, mag-react po kayo, give your suggestions, okay? Kung ano ang masasabi nyo dito sa sitwasyon sa halalan 2028, okay? Sinong gusto nyong maging presidente sa 2028? Sinong dapat nating bantayan na i-zero vote natin, okay? Mag-comment po kayo, paki-like, paki-share na po para kakalat sa taong bayan, and subscribe and follow Donmar TV sa YouTube, no, at sa Facebook para updated kayo lagi sa ating mga balita. Libre lang mag-follow, libre lang mag-subscribe, okay? Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!